Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, gusto ko magbigay ng first impressions sa bagong labas na napakalupit na laptop ni Huawei, ang Huawei MateBook D16. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So mga ka-J-Vlog, sa mga hindi nakakalam, nakapag-announce na po si Huawei ng ng bagong napakalupit na laptop dito sa Philippines. So yung Huawei MateBook D16. So ako, to be honest, meron akong personal computer ni Huawei, the Huawei MateBook D14. Nakita nyo na rin yung unboxing video ko niya. Nakapag-purchase ako niyan personally, and to be honest, maganda talaga ang mga laptop si Huawei. Meron siya mga gandang specifications sa murang halaga. Kasi ako, nung pupunta ako sa mall nun, naghanap ako ng laptop, talagang unang tinitingnan ko is presyo, tapos yung specs ng mga laptop. At pinaka-the best talaga magpo-provide ng specs sa presyo na meron ako or sa presyo na meron akong budget is Huawei talaga. Biruin mo yun, yung Huawei MateBook D14 noon, meron ng Ryzen 7, tapos 512GB of SSD ang ino-offer ni Huawei noon. Ngayon, meron silang bago at super excited ako bigyan ng first impression para sa akin, the Huawei MateBook D16. So, gusto ko magbigay ng first impression para na meron din kayong guide kung interested kayo bumili na itong laptop na to. So, quick reminder lang, dalawa yung kanyang version. Kumbaga, the Huawei MateBook D16 2024 na meron 13th Gen Core na Intel. Tapos meron tayong Huawei MateBook D16 2024 na meron 12th Gen Core Intel chipset. So yon, iba-iba yung price range, iba-iba yung price tag niya, kumbaga, depende sa storage or variant. So marami siyang variant, explore natin. So yung una mga J-Vlog, i-share ko sa inyo yung top of the line na Huawei MateBook D16 na merong Intel Core i9 13th Gen to na merong 1TB of SSD, na merong Windows 11 na. And quick reminder lang mga J-Vlog, isang color lang po ang i-offer ni Huawei sa lahat ng kanilang lineup, which is Mystic Silver. Ganun din yung Huawei MateBook D14 ko, Mystic Silver din. And okay, very premium naman tignan na itong Mystic Silver ng Huawei, pati ito sa D16. And nakita ko na to personally, itong D16. Manipis siya, magaan, compare sa mga ibang laptops din ni Huawei before. Kaya yun din yung unang tina-target ni Huawei or mina-market ni Huawei dito sa D16. Meron siyang slim and lightweight design, kumbaga. Yon, yung SRP ng top of the line na Huawei MateBook D16 ay 69,999 pesos or almost 70,000 pesos. A quick reminder lang, yung RAM pala nun is 16GB na. So, ang laki. So, perfect na perfect yan for editing, di ba? 16GB of RAM, 1TB of SSD. So, yung second variant niya is Intel Core i5 na merong 16GB of RAM and 1TB of SSD. So, medyo malayo yung presyo niya compare sa i9 na merong same RAM at ROM. So, yung presyo naman nito is 48,999 pesos or almost 49,000 pesos. So, pag bibili kayo nito, meron kayong libreng gift box worth almost 2,000 pesos. So, meron tayong pangatlong variant dito sa 13th Gen. Intel Core i5 din to. 16GB of RAM and 512GB of SSD is 41,999 pesos or almost 42,000 pesos. Pag dito naman, ang libre is the Huawei FreeBuds worth 2,499 pesos. Tapos, kung nasa budget side kayo, meron naman pong ino-offer si Huawei na base variant ng Huawei MateBook D16 na meron siyang 12th Gen Core Intel Core i5 na merong 8GB of RAM and 512GB of SSD. At ang presyo ng base variant is 38,999 pesos or almost 39,000 pesos. Meron kayong makukuha backpack worth 1,890 pesos. So yun, ang dami pong variant na ma-offer ni Huawei para sa Huawei MateBook D16. So kayo nang bahala kung saan ba yung preferred nyo. Pero kung meron naman kayo budget, go for the top of the line dahil Intel Core i9 na po ang ma-offer niya. Tapos 1TB of SSD pa. So yun mga ka-J-Vlog, kung interesado kayo dito sa Huawei MateBook D16, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description. So as a Huawei user or a Huawei MateBook user, napaka-solid na Huawei MateBook talaga. So akin yung D14, ginagamit ko yun for editing. Filmora, okay na okay doon gamitin. So doon minsan ako nag-edit ng mga videos ko sa aking Huawei MateBook D14.
dahil talaga itong mga Huawei MateBooks nag-offer sila ng mga malulupit na chipset sa abot kayang halaga lang. So, magiging available na nga siya, kaya ilalagay ko yung link dito sa description. So, yun, nung ginamit ko nga itong Huawei MateBook D16 for the first time, ang malupit kasi dito na ano siya, na, di ba ganyan yung laptop, na, ang tawag doon? Napupush nyo pa yung ano niya, yung screen niya para maging flat. Okay na okay. So, napakalupit nun. And of course, slim and lightweight design. Okay na okay siya for Huawei Share. So, kung meron kayo Huawei devices, pwede nyong gamitin yan sa inyong Huawei MateBook D16 na napakalupit ng ecosystem din ng Huawei. Very convenient pag nasa Huawei ecosystem din kayo. And of course, meron siyang premium design. So, napakaganda rin ng design ng Huawei MateBook D16. Pang-professional talaga siya, kumbaga. At yon, kung interesado kayo dito, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link yan sa description.